Oo, parang kailan ako nun, parang nag-hit na yung Hanggang Ngayon nun. And Talaga? yeah, I think parang nakadalawang albums na ako nun. And then si Jonathan, Manalo. oo, paano nga ba, paano nga ba kami nagkaroon ng basta Communication. communication. Hindi ko na alam. Basta sa daddy ko yata. And then pinakanta yung song na Taratena. Pareho kami na nag-perform with him. I performed with him. And at that time, V4 yata. It was a group. Yan. So, kaming tatlo. Taray. Alam mo yung Taratena? No. Ang daming naging version yan, lalo na nung nag-anniversary si Jonathan, may mga kinanta rin yan nung nila KZ, o nila Kat Riona, may mga ganong version. Pero kasi it's a song for youth. Tara, simulan mo natin. Diba? Ikaw ang pag-asa. Diba yun? Taratena. Yes. Oh, yun. Oh. Kasi very bagets ang aking sis Mars. Yes. Oo. Kumbaga bukod sa mga nakikinig sa radyo, siya rin, na-amaze din siya na, Yes. ay, nagko-flashback sa kanya Yeah. yan. Yung pala yun, guys. Kasi I would hear talaga in the back of my parents' car na talaga these songs like Till I Met You. And then I would also, parang yung nakahum ko po siya. Pero kasi hindi pa po ako marunong magsalita masyado. Alam ko lang yung tono, hindi yung lyrics. Ganon. So ngayon, di ba, napamukha sa ating dalawa, na bagets siya noon, tayo, nakikipagsapan, batang-bata. Di ba, no? Tapos, yun nga, nagkaroon din siya ng pagkakataon pa rin na kumanta sa mga P-pop love songs, hanggang sa mga last na Himigandog, di ba po? Oo. Nung binansag po sa inyo ang title na The Queen of R&B, ano po yung na-feel ni Kyla na, syempre looking back sa journey, ang dami mo rin pinagdaanan, hindi agad-agad na pagka marunong kumanta, nasa TV agad ako, di ba? Oo. Actually, Sa Queen of R&B po. yung Queen of R&B, parang naging formal siya when I released my album Queen of R&B from under Star Music. Talaga ba? Noong 2017. Talaga? Yeah. But before that, si Ate Jaya would call me Queen of R&B. Sabi niya, kasi may asawa ka na, ganyan-ganyan. Kaya queen ka na. Hindi ka na Princess of R&B. Kasi for the longest time, di ba, they call me Princess of R&B. Minsan nga may tumatawag pa rin sa akin Na na princess Princess of of R&B. Parang kinikilig ako kasi feeling ko bata. Princess, di ba? Uy, pero totoo, aminin natin sa panahon ngayon, di ba, if I were to ask you po, wala naman, this is just for conversational purposes, may nakikita ka ba na nasa yapak of The next. parang mahirap yung maging next kasi Ay. syempre pwede siyang gumawa ng sarili niyang name. Oh, that's true. Oo, kumbaga, pero ikaw, sino yung nakikita mo, Miss Kyla, na nandun din siya sa R&B na feel? Kasi ikaw, queen ka na nga eh. Ang dami kasing nag-R&B na ngayon na ang gagaling din talaga eh. Like, pero hindi mo talaga masasabi na R&B alone. Like, kunyari si KZ, magaling din siyang mag-R&B and her music medyo alternative din siya, Yes. medyo astig, na medyo jazzy, na soul, ganyan. Kaya siya ang soul supreme. Oo, soul yes. supreme. Pero nag-R&B si KZ, magaling si KZ mag-R&B. I can't really say, hindi kasi ako naniniwala dun sa mga next eh. Right. Kasi naniniwala ako, Meron. you can't take someone else's Throne. throne kasi you That's have your own space. Exactly. Everyone yes. has their own space kasi ang laki-laki naman ng industry na to. Why do you have to get someone else's or ba't kailangan mong sumunod sa yapak when you can make your own path, diba? path, diba? Oo, correct. Especially ngayon, diba? Totoo. Social media and everything. Totoo. Pero what's the secret sa palagay mo of you na hanggang ngayon Secret? nandito ka? Kasi 'di ba, 'yan ang sinasabi natin sa panahon ngayon, madali na po ang sumikat. Yeah. Pero mahirap po i-sustain, i-maintain yung Longevity ng yung career. longevity, correct. Ano yung tawag din yung factor na Relevant. Star factor ba yung tawag doon? yes. Totoo po, 'di ba? First, hindi ako naniniwala sa luck kasi Pinagpapaguran, pinagpapaguran at saka tinatrabaho. it was always God na Right. si Lord lahat yung nagbibigay. So it was never luck from the very beginning. But ang daming factors talaga na nagko-contribute for you to maintain a name and to parang
parang to stay relevant sa industry, first yung mga tao na kasama mo, you have to be with the right people that really support you and Yes. believe in you, ganyan. I am lucky enough na na-surround ako ng mga tao na talagang who believe in me and really support me and push me. And then second, siguro you just have to keep showing up. You have to keep showing up and Huwag yun na huwag nga. kang mawawala. Oo, like don't let go kasi 'di ba, you're not always on top. May times na medyo quiet, may times na ano, but you have to not let go and just to keep holding on and keep showing up. Was there a time po na parang you wanted to stop? Or Ay, yes. parang Mag-ibang where bansa am I na gonna, lang, no? parang where is this going? Ganon. A lot of times, but you just have to keep making music. Huwag ka lang stop kasi when you have that talent, you have God beside you and you have the people that love you, support you. Parang feeling ko you can stay relevant. Right. It's just Yeah. a matter of timing, ganon. Yeah, and holding on and 'di ba? Just Yung lagi don't nating let go. sinasabi Miss Kyla, na pwede naman talaga tayong mapagod eh. Mm-mm. 'Di ba? Pwede tayong huminga, Bakasyon. magbakasyon ng very very ibalik natin yung pagod natin at i-recharge ang self natin. Yes. Tapos kapag feeling mong okay ka na ulit, balik ka ulit. Yeah. Always. Kasi yung ibinigay ng Panginoon, 'di ba? Baka magtampo, sabihin, binigay ko Oo. sa iyo 'yan. Tapos hindi mo ginagamit. Hindi mo ginagamit. Baka Oo. bawiin. Correct. Binigay ko sa iyo 'yan kasi 'di ba ganun po, Miss Kyla? Binigay sa iyo 'yan. Use it to inspire people. Yes. Your music para kapag merong mga na broken hearted, pakinggan nila at dun sila kumapit kasi mag-isip sila ng ibang mga bagay-bagay. Mapariwara. Di ba yung mga ganun? Totoo, tama yun. Oo. Pero nag-flashback po sa akin. Ito po ay hindi ko po gaano kasigurado. Pero narinig ko po ito, alam ko nung bata po ako. Kasi syempre may mga nakakatrabaho tayo sa industriya. Kahit pala singer, dumating din po sa punto yung parang uso talaga pala yung Lavinia and Dorina. Ano yun? Yung bituing walang, tama ba? Ano nga yung... Between walang ning. Bituing walang ningning ni Sharon at saka ni ganyan. Na-experience mo rin yun as a singer na binangga ka rin sa isa pang singer din dati. Oo. Natatandaan ko, ito po ay, you can sabihin nyo po kung ito po ay fact or ito po ay echos. Ganon, diba? Opinion. Hindi. Kaya nga naisip ko siya, ang sarap itanong kasi parang first time ko siyang maitatanong sa'yo sa programa. Kung fact po, ikwento nyo po. Kung echos lang naman, pwede na lang huwag naman pag-usapan. Charing, ganun. Drop it. Hindi, parang di ba kasi, hindi lang sa artista yung may, Yes. kunyari, Nora Vilma. Di ba? May ganon. Oo. May katapat. Sa mga singers din pala, na-experience mo rin pala yun sa career mo daw, na parang minsan, nagkaroon kayo ng tapatan ni Nina. Oo. Ayan. Ay, so meron po. Pero hindi sa... Hindi in negative way. Hindi between sa amin dalawa. It's more of yung mga followers namin. Ayan. Yung mga... Kwento. Yung mga supporters namin. It's more them parang trying to make us parang pinagbabangga kami pero wala naman talaga. So meron talagang ganong eksena dati na parang kayong dalawa sa inyo wala. Pero sa mga tao, sa mga supporters ninyo, ang tindi na nung talakan nila. Na to the point nga po, di ba, pag may naglabas doon ng ganito si Nina, dapat meron din si Kyla. Pag si Kyla naman, meron din si Nina. Tapos yung mga live na recording, yung mga ganun po. Actually, when it comes to work, yung mga whatever I release, hindi ko naiisip yun at all. Like, honestly talaga, hindi ko naiisip. Like, whenever I would release a song or an album, I mainly focus on my craft. I don't think of other artists. But in terms of, kasi nga, yan nga, hindi ko nga alam. Partida, wala pang SOCMED noon. Wala. What more kung may internet na, di ang lala, Mga ikaw din. bashers. I'm sure ikaw din, kay ni Nina, baka nagka-apektuhan pa kayo kasi nga parang, ano ba ito, totoo ba to? Buti na lang dati wala. Walang Ako SOCMED. Wala kasi sa pagkatao ko yung ganun. It's not in my personality to compete with anyone. Because I really, really just focus on what I do. Hindi talaga, wala siya sa pagkatao ko yung nakikipag-compete. Pero yun nga, yung mga, Nangyari siguro yung siya. mga nagsusupport, sila yung, Mas Gina G. sila yung Mas triggered. Sorry. Kasi yung mga term ngayon Yes. Yung mga term ng mga may mga ganun. millennials, Gen Z, Yes. Gen Alphas, ganon. mas sila yung concern. Pero, hindi naman in a bad way. I think it was good. Kasi nga, It was a healthy one kasi
if ever it made us parang wanna do good. Ganon. Not to compete, but to just be good. Totoo. Yeah. At ang sarap niya na tanong, na pag-usapan kasi nandito si Miss Kyla para i-promote ang kanyang 25th year concert. Yes. So yan yung mga, di ba, hindi mo pwedeng alisin na napagdaanan mo sa loob ng 25 years sa pagiging isang musiko, di ba? Sa larangan ng, sa sining ng musika. Sabi kasi nila, musiko daw ang tawag. Musiko, Oo. oo, yung mga artist. musicians. Hindi daw, Not, ano, hindi daw musiko daw, parang ganun. Sabi ni Levi Silerio. Hindi ba pag musiko, tao yung ibig sabihin nun? Hindi daw ganun, Ay, sabi. hindi. O Mali parang ako. pag daw kunyari yung craft mo sa singing daw, sabi galing yan kay Mr. Levi Silerio. Yun daw Mga ang tawag. musiko. Kayo ay mga magagaling na musiko. Oo, parang musiko. ganun daw. Oo, hindi daw yung parang mga ibang Ano term. In English, musicians. Yan, Yeah, oo. In English, wala na sabi. At pwede pa bang magdagdag, bukod dun sa ganong kwento na yun, sa 25 years ni Kyla sa industriya, meron bang moment, bukod dun sa naisip mo minsan na mag-quit, pero hindi naman talaga tuloy kasi sabi mo nga, di ba, kailangan kong mag-show lagi, mag-show up lagi, ganyan. Kailangan ko mag-stay, mag-hold, gano'n, etc. Ganyan. Pero ikaw, nung panahon na namamayagpag talaga ang Kyla, ganyan, 'di ba? May mga times din ba no na may mga basher din ba kayo dati? May mga... Alam mo, yan nga yung maganda sa panahon namin dati. Hindi mo kasi siya mararamdaman. Kasi hindi Alam mo mo yung, mababasa, yung mga no? chismis. Oo, mababasa mo siya sa blind items. Dyaryo! Sa dyaryo! Buti na lang di ako mahilig magbasa ng mga dyaryo. Pero later on, nung nagkaroon na ng YouTube, ayan na, oh my gosh, grabe talaga. Sobrang Yung naging mga-